Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 5 to 11, 2026. Kuha tayo ng angel numbers mo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga nagka-personal reading. Salamat po. Kung gusto niyo ng energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin para sa personal reading is ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB. Yan, mag-text lang kayo sa aking messenger para sa details, para sa personal reading. General reading to ha. Tsaka i-check nyo maigi kasi may nagagaya sa akin, baka ma-scam kayo. General reading, energy reading tayo, vice versa. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning ha, hindi yung negative, it's a warning. I-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin yung maiwasan, hindi yun yung gagawin nyo, okay? Basahin muna natin ano mo. Okay, Sagittarius. Andito yung sitwasyon mo na you are more on confident, na umaasa ka, syempre confident ka na, umaasa ka na magiging maganda yung mga gagawin mo this time sa buhay mo. You try to make it balance yung mga sitwasyon mo this time. Napaka-very responsible mo naman. May mga bagay ka na tinatapos or tatapusin this time. May mga bagay ka na didesisyonan o nagkakaroon ka na pag-isolated when it comes to your decision. May mga bagay na pag-iisip, no? Maaring nahado yung point of thinking of negativity o kaya maaring may mga nakakausap ka o may iniisip ka na medyo napoprostrate ka o kaya is yung iba sa inyo maaring napofocus kayo for a painful situation this time. May mga bagay ka na nagiging more on aware ka o nagkakaroon ka ng kamalayan this time or magkakaroon ka ng kamalayan this time sa iba sa inyo. And then also is may mga goal ako na nakikita na i-push forward mo or magkikeep moving ka in that goal sa iba sa inyo. You are more on focusing, more on confident at handin din yung patient mo. Ang daming patakbo sa isip mo or magulo yung isip mo, pwedeng nahadun sa point ngayon. May mga bagay ka na pinag-iisipan, may mga inaaral ka o aaralin, inaalam, sinisiyasat o sisiyasatin. Pwedeng nahadun sa point na yun. Sa iba sa inyo is pwede rin busy yung isip nyo or busy kayo or may mga sitwasyon na magiging busy ka. May mga multitask o multiple priorities ka daw na gagawin. May mga pag-uusap din ako na nakikita when it comes sa mga taong malalapit sa iyo. Either ikaw yung kakausap or may taong kakausap. Nandito rin yung point na may pagpapayo or opinion. Pwede ikaw ito sa kanila or sila ito sa'yo. And then nakikita ko rin na may mga pagtulong. Either tutulungan mo sila, hihingi ka ng tulong or sila sa iyo, vice versa. You will become a center of attention sa nakikita ko sa ito. Hindi ko alam why, pero nahandoon yung pag-uusapan ka or nahandun yung point of achieving your goal sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na hindi pagkakaintindihan na pwedeng maganap o mangyari sa nakikita ko. Or pwedeng may mga sitwasyon na hindi mo maintindihan, pwedeng nahandoon sa point na yon. Someone spying, ako nakikita sa iyo, merong tao na mas bata sa iyo na pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, may taong mataas ng ego, may mga pag-uusapan related to territorial sa iba, and also is hoping hindi ikaw, pero may sadness kasi ako nakikita dito sa iyo, no, Sagittarius. Meron ako nakikita na may taong may support no? Siguro yun yung nakita ko kanina na parang may tao na hihingi ng suporta o susuportahan mo, vice versa. Mag-ingat talaga kayo when it comes sa mga health issue. Mag-pay attention kayo sa mga health issue if ever na meron kayo or sa family mo. Okay? Mag-ingat kayo. Pwede may mga kailangang maintenance, doctor, hospital, check-up, or maybe confined or paralyzed. Sana wag naman, siyempre magtanungan kayo hanggat maaari kasi pwedeng
mag-regret in the past. O pwede rin kasi na maintenance lang, ganyan, o magpapa-check up, pwede na doon sa point na yun, no, sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo, no. Kuha tayo ng iyong angel's number. Meron na naman. Sagittarius, meron ka, we have the 555. This 5 is equal to 10, equivalent of completion. May mga sitwasyon of magkakaroon ng clarity. Great transformation, major change, opportunity, fast pace, forward process. You aren't a victim of circumstance. Rather, you are the beneficiary of it. If that were the case, life would be pretty dull. You will set yourself up to success. Bulol ako ha. Iset mo daw yung self mo for the success in the long run if you are willing to adapt to this shift. Kasi may shifting na magaganap sa buhay mo. Either may mga changes happen, may mga isi-shift ka, may mga ifo-furso ka, or may mga tatapusin ka sa sitwasyon mo, no? Everything is working out for the best. Gawin mo na yon. May mga shifting na magaganap nyo kasi for the best. Ibig sabihin, mangyayari yung sitwasyon na yon kasi there's a reason. For the better, for the best. Pero, if that shifting or yung mga babala or warning na pwedeng dumaan sa'yo, sa paligid mo, or sa'yo, hindi mo siya, inignore mo siya, sorry. Yun yung yun yung consequence, no? Nandun yung sa point na yun. At long last, you are accomplishing what you set out to do. Everything will work out perfectly in the end. Yan. Also, this is a 5, 5 is a change. Okay, belief system. Go after what you want. Talent, gift, appreciation, and gratitude. Destiny. Yan, may mga inspiration situation pala, no? May mga opportunity na darating sa iyo. Tandaan nyo, when it comes sa opportunity, Sagittarius, kasi minsan kasi yung opportunity na yun, pinapadaan ni universe or ng mga angels guide mo sa mga sign na ibibigay sa iyo. No? Kaya, grab it. Sa iba siguro, what comes sa sinasabing opportunity is sinasabing nyo, iniisip nyo siguro na pagkakapirahan, ganito, ganyan. Hindi lang yun yung opportunity ha. Lagi kayong magpo-focus. Halimbawa, opportunity. Sumama yung pakaramdam mo. This is opportunity na sinasabi ng universe, Sagittarius, kailangan mo magpahinga muna for a while. Sagittarius, ganito, ganyan, ganyan. It's an opportunity para magpahinga ka. It's an opportunity para pukusan mo yung sarili mo. It's an opportunity para mag-relax ka muna. Kasi, why? Kaya niya ginagawa yun. Kasi, merong better and best opportunity pa na pangalawang darating sa buhay mo. Gusto niyang mag-ready ka. Gusto niyang mag-relax ka. And you need to be ready. At kailangan mo maging malakas kasi big yung ibibigay ko sa'yo for the second time. Mga ganong sitwasyon. Kaya, huwag nyo lang iisipin when it comes to opportunity is yung magkakapera ka. Yung magkakaroon ka ng palagi nyo isipin yun. Kahit na yung may mga pinadala sa universe na tao, di ba? May pinadala sa universe na tao sa'yo, tapos sinabi ng tao na yun, alika, go out tayo. That's also the opportunity, di ba? Kasi mag-enjoy ka muna sa buhay mo, mag-chill ka muna, you need to be relaxed, mga ganon-ganon. Opportunity rin yun. Yung mga ganong sitwasyon, ha? Tingnan natin, energy ni Sagittarius. Ooh. Okay. Energy ni Sagittarius. May mga aso ba kayo? Okay. Okay, when it comes sa iyong energy, bakit hindi ko makuha? Okay, pagdating sa iyong energy, is may mga bagay ka daw na iisipin. Maari may mga bagay kang iisipin, may mga bagay kang pinaplano o paplanuhin sa iba sa inyo. At doon din yung point na may mga bagay ka na you want to change, you want to transform. Or kaya naman is
mas more kang magiging aware this time sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa paligid mo, sa mga kausap mo, sa mga connection mo, pwedeng nandun sa point na yon. And then, ang nakikita ko rin na energy ng iba, may mga pananakit ng likod, batok, balikat, likod, balakang, bandang likod yung nakikita kong pananakit. Hindi ko alam kung ano yung sa part mo. Yun na nakita ko sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko rin dito sa iyo is, may mga bagay ka daw na didesisyonan this time. May decision making ka na gagawin. This time, sa nakikita ko sa iyo dito. Yun. And then also, magkakaroon ka daw ng, parang self-evaluation sa sarili. Parang magkakaroon ka ng thinking about doon. Magsi-self-evaluate ka. Tapos, meron kang, iba dito may mga beginning of the plan, mga ganon. Maaring iba naman sa inyo is change of decision kasi nakikita ko sa iba eh. Actually, marami kang iisipin this time sa nakikita ko. Marami kang iisipin sa iba, marami kang paplanuhin, ganyan, may mga papantasizing ka, i-dream ka, o kaya naman is may mga wishful thinking na pwedeng tumakbo sa isip mo, pwedeng nahandon, pwedeng kasama yon sa mga plano mo this time sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iyong nagkakaroon yung iba sa inyo ng battle thought. Yan, nagkakaroon ng mga battle thought situation. May mga sitwasyon na pwedeng nahata ka pa na nakaraan para sa iba, mga ganong sitwasyon. Or maybe naiisip ko lang. Tingnan natin ang parating kay Sagittarius. Sa iba sa inyo, baka ma-let go na kayo. No? Parating po sa kanya. Okay. Parate, may dalawang lalaki. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is merong tao na kakausapin mo daw. Mas may edad to sa'yo. Either magkakaroon ka ng communication sa kanya, or kukonek ka sa kanya, or kakausapin mo siya, or siya ito sa'yo. Vice versa. Basta itong tao na to, mas may edad to sa'yo. Yun ang nakikita ko. And also, parating sa'yo is vice versa din to no? Merong, either this is a text message, or offer, or something giving. No? Ganyan. Sa isang lalaki. Or, ikaw ito sa kanya, or siya ito sa'yo. Yun. Pwedeng communicate, o pwedeng kakausapin mo lang siya, pwedeng maibibigay ka sa kanya, or siya sa'yo. Basta vice versa. Pwedeng text, or tawag, or basta magkakaroon ka ng ganon. And then also is, parating sa iyo, may mga biglaang magaganap o mangyayari na ikalulungkot mo. Or iisipin mo. Yun. Tapos, parating din sa'yo, may regret situation. May sitwasyon daw na there's a possibility na either sa iba sa inyo, pagsisisihan nyo yun, o kaya naman is may failure situation, o kaya pwedeng magkaroon din sa iba. Sa iba, disappointment. Ganyan. Maaaring magkakaroon ka na, siguro this week, may minahan dun sa point na yun sa iba. Yun. Pwede magkakaroon ka ng mga disappointment. And sa iba naman is, hindi pa naman siya ganun kaano. Siguro, mga lang to, loss of hope. Mga ganun lang, no?
Yan. Siyempre, wag naman yung could possible na may mawala, siyempre. But still, ano lang yung mga ganong sitwasyon sa nakita ko dito. And then also, parating sa iyo is may tao na gusto mag-apology sa iyo or they want ng open communication pagdating sa iyo. Yun na nakikita ko. Someone also is spying. And then also, magkakaroon ng pag-uusap, may mga collaboration eh. There's a collaboration, partnership, or sa iba sa inyo is meron kayong mga gagawin na 2 to 3 to 4 situation. Pwedeng mga creation, project, yun ang mga parating na nakita ko. Or pwedeng or vice versa, pwedeng yun yung makikipag-dealing sa'yo, 2 to 3 to 4 or 5 months sila or 6 months. Yan, may mga dealing situation, mga collaboration, pwede rin na partnership sa iba. Or nahandon yung point sa iba naman is planning. May mga plano akong nakikita sa iba, gano'n. Sa iba sa inyo may mga business kayo, malaki man o maliit yan ano, sa nakita ko dito. And also, may nagmamatiyag o may pagmamatiyag ako nakikita sa iyo. Yan. May tao magsisinungaling, they lie, they dishonest. Sa iba, medyo sneaky yung tao na to sa nakikita ko dito. And then also is manipulative sa iba. Sa iba naman, betrayal to ha. Pero, meron din taong gustong bumalik. Yun na nakita ko. Ay, ano to? Teka lang, may nakita ko yung mga situation. Babae. Ano po yun? Daming tao? Ba't ang daming tao? Universe. Ang dami mong tao, promise. Marami kang, basta hindi ko alam kung anong gagawin mo, basta maraming tao. Either makikipagsalumuha ka sa maraming tao, or may gagawin ka sitwasyon na maraming tao, or you will become a center of attention, o kaya naman magkakaroon ng mga recognition, papuri, mga ganong sitwasyon, pagkakilanlan. Tapos meron din ako nakikita dito na mga ano ha, mga advisor or support or parang mga lawyer, teacher, doctor, mga ganyan. Ako nakikita. Ano po ang dapat iwasan sa Sagittarius Universe? Dapat niyang iwasan. Thank you. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan is syempre, yung iba sa inyo is kailangan nyo talaga na mag-focus when it comes into your pera, trabaho, or mga taong mahalaga sa iyo. And then also, kung may mga tensyon na hindi pa totally natatapos o nare-resolbahan, this is a time na solusyonan ito or i-let go mo kung kinakailangan, kung gusto mo. Iwasan mo din siguro yung mga taong bully, makisawsaw sa mga bully, ganyan, mahata ka ng nakaraan, ay sorry, ano ba yun ate? Yung magkaroon ng mga pagpapaliban, yung pwede naman ngayon, bakit bukas pa, sa next week na lang, ganito ganyan, mga ganong sitwasyon. At hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa sarili mo, sa pera mo, sa trabaho mo, sa paligid mo, physically, emotionally, spiritually, kung saan man yan. Yun yung sinasabi. And syempre, iwasan mo rin
na magkaroon ng paglaban sa mga pagbabagong pwedeng maganap sa buhay, no? If there's tulad ng sabi ko kanina, 'di ba, kasi we have the changes din ang nangyari, no? Magkakaroon ng clarity sa'yo or magkakaroon ka ng kamulatan kasi in that situation. Yun, huwag mong labanan yung pagbabago na iyon. But still, kailangan mong i-pursue yung the right, yung tama, no? Nandun yung point na yun. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng acceptance, mga ganang sitwasyon. And then also, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng makapanggambala sa'yo, maka-disturb sa'yo, makagambala sa'yo, ganyan. Halimbawa, may tao na di-distract ka, mga ganun. Ano na lang, ikaw na yung umiwas, ikaw na yung lumayo, ikaw na yung ganito, kasi wag mo ulitin yung nakaraan. Kumbaga, whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let it go, leaving behind, no? Nandun sa point na yon. And accept all the lesson from the past. Siyempre, iwasan mo mahata ka pa rin na nakaraan. Yun ang nakikita ko sa, tsaka yung, to compete the situation or sa tao man yan, o kung saang aspeto ng buhay mo yan, hindi rin nakakagod yun, ano. Mas damihan mo pa ang pagkain ng mga gulay o prutas than sa mga meat. Ganyan, habaan mo pa yung pasensya mo, ganyan, give your hard work. Sa iba sa inyo, ay, may something happen. May mga unexpected of low emotion happen sa iyo. Tingnan nga natin ang iyong love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Alam mo yung papasok na pera sa iyo. So, iba dito, this is an opportunity. Another message. Vice versa. Love. Thank you. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, yes, meron akong tao nakikita na bagong tao. Either nakakausap mo na siya, sa iba dito, this is past, pero alam mo, dito magsisisi ka raw eh. Hindi ko alam mo eh. Pwede naman na itong tao na to is meron siyang problema, meron siyang burden, or may stress o struggle in life. Ganon ang nakikita ko sa kanya. Yun, pwedeng mag-open up siya sa'yo, o kaya is iniisip niya mag-open up sa'yo, mga ganun sitwasyon. Sa iba, kung nagkahiwalay kayo, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay sa iba. Pero kasi, dito kasi sa sitwasyon na to, masyadong hindi naging totoo yung connection na ito, no? Sa iba sa inyo, vice versa. Yun ang nakita ko sa kanya. Pero sa mga nagkahiwalay dyan, nagkakaroon ng pagsisisi. Sa mga nagkahiwalay, no? Nagkaroon ng regret, nahatak pa rin ang nakaraan, nafo-focus siya sa nakaraan. Yun ang nakita ko. Pero medyo may pagkaano siya, narcissist or pretending talaga siya na gusto kanya or meron siyang, hindi ko alam, siguro without love ito. Ate, minahal ba niya ako? Masaya naman daw siya sa relationship. Kumbaga kasi dito sa sitwasyon na to, gusto niyang nag-apology siya at gusto niya pa ng isa pang pagkakataon pagdating sa'yo. Another one chance again, sabay ganun eh. Yun ang nakikita ko dito. Gusto niya magkaroon ng recovery when it comes in this connection. Yun nga lang, medyo nag-jungling siya. Medyo nagba-back and forth kasi yung ano niya, no. May gusto siyang i-clarity. Hindi ko alam in what way. But they want something clarity when it comes in this connection. Yun ang nakikita ko dito. May pagmamatsyag or nahandun yung point na may pagkasinungaling talaga siya, no. Ingat ka na lang, no, dito sa tao na to. Kung gusto mo pang maulit yung nakaraan, it's your choice mo na yun. So, may mga third party relationship naman, oo, alam mo, super stress, anxiety, depression, nanghihinayang ka lang din siguro, no, sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo, nanghihinayang ka lang,
na itapon ang pinagsamahan o itapon yung relasyon na ito, pwedeng nandun sa point, or pwede rin naman na naghahanap ka pa talaga ng clarity when it comes disconnection, tinitimbang mo pa na ganito, ganyan-ganyan, pwedeng nahandoon sa point na yon, or nahandun, medyo cold na rin kasi, no, pagdating dito sa sitwasyon, hindi mo ba nararamdaman? Sabay ganun eh. Well, alam ko naman na magulo yung isip mo, na siguro umaasa ka pa talaga na baka magkaroon ng something maganda yung karesolbahan ng bandang huli, di ba? Yun. O hindi na rin kasi kayo iba, hindi na, nagbago na kasi. No, nagbago na ang, magbago na talaga as in. Magkaiba na rin kayo ng energy. Dito sa sitwasyon, doon yung pagiglalay, betrayal, manipulative, napaka-sneaky ng tao. As in, nasa sa'yo ito. Alam mo naman din naman, di ba? Kung paano mo i-manage yan. Sana hindi ko yung third party at hindi ko gumagawa ng third party. Pero sa may mga third party connection, it's your choose. Ganyan. Gusto mo mang umalis, mag-focus ka na lang sa sarili mo kung hindi ka makaalis. Di ba? Kung kayo naman is walang third party relationship, meron siyang gustong, ikaw, vice versa to, meron siyang gustong ibigay. Ang isa sa inyo kasi may gustong ibigay, pero hindi niya pa sa ngayon kayang ibigay. Yun ang nakikita ko dito Yun, pero there's a happiness, handun yung love, handun yung connection, handun yung attraction, handun yung passion. And then, yun nga lang, sa isa sa inyo, sometimes, or maybe may mga parating na magkakaroon kayo ng mga disappointment, siya sa'yo, ikaw sa kanya, or lungkot na mararamdaman, or pwedeng na doon yung point na may mga ikaka-stress sa part mo or sa part niya or in this connection, but still handun yung responsibility, no, na nagiging responsible naman yung isa sa inyo or napaka-responsable. Yun ang nakita ko. Pero may ibibigay daw siya sa'yo or ikaw sa kanya, yun ang sinasabi niya. Pero parang nagaano pa siya eh. Hindi ko alam in what way. Either nagdadalawang isip ito or may mga bagay pa na kailangang unahin, ayusin, and then I give you yung sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko sa kanya. Or this is you. Yun. Tingnan natin ang iyong money trabaho. Sagittarius, money trabaho. Kamusta po ang kanyang money trabaho? Sandali. Umayos ang naupo. Umayos na upo yan. Money trabaho po na Sagittarius. Ang galing o, King and the Queen of Coins. Okay. When it comes sa iyong trabaho, sa trabaho mo is may mga tao na hindi naman, sa lahat naman to halos lahat naman, siguro this time lang natapat lang din sa'yo na may mga conflict or may mga taong ayaw talaga sa'yo, matataas ang ego, may mga tao na they want to compete pagdating sa'yo, ganyan, may mga hindi pagkakasunduan, may mga disagreement situation, pwedeng nandoon sa point na iyon. Sa iba sa inyo, sa trabaho. And then also, sa trabaho din, maganda naman yung situation mo kasi maybe nahandun ka sa point na you're working alone. Sa iba sa inyo, no, pwedeng nandoon sa point na yon. Well, magsasucess naman siya sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. And then, may mga growth, successful, may mga, pagdating din sa pera, magiging maganda naman siya. Siguro, within 2, 3, or 4 something weeks or months or days man yan sa iba, pwedeng nahandoon sa point na yun, ano, mas magiging maganda yung situation or mas magiging mag-growth lalo yung
kaperahan o yung trabaho mo this time. Mas magiging maganda yung flow sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa pera mo, hindi siya ganun kalaki, but still there's a victory and success happening to your life. No? Kahit pa paano, makakaramdam ka ng joy. May mga creativity akong nakikita pagdating sa iyo. No? Or may mga project, creativity, or mga ideas. Sa iba, may mga collaboration or may mga collab situation, pwedeng nandun sa point na yon. Pwede rin sa iba dito is there's a group of person or group of people na makakasalamuha mo na pwedeng magko-connect ang trabaho at pera, pwedeng nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko pagdating sa iyo. May mga gathering siguro sa iba, no? Ang nakikita ko sa iba sa inyo. But still, there's a new beginning happen when it comes sa kaperahan mo at sa trabaho mo. Before ending of this year, lalong magiging maganda yung iyong lalong mas magiging maganda yung kaperahan at yung trabaho mo. Yan, may mga inaasahan ka talaga or may mga wish come true or fortunate outcome na pwedeng makamit. Kumbaga, hindi yung mag-i-end yung difficulties o difficult time pagdating sa trabaho or sa pera. Siguro mag-start yun ng, sa iba siguro, maybe this is September, October, November. Siguro starting September sa iba or October, maybe na doon sa iba. Mga ganun sitwasyon. Ano mga July, August, September, October. Mga ganun sitwasyon. Mas magiging maganda yung flow niya. No? O baka naman sa iba, o sa iba weeks to, baka naman kasi sa iba is mama na night shift kayo, mas madagdagan yung oras nyo, pwedeng iba sa inyo is malilipat kayo na pang umaga, patanghali, panggabi, may mga shifting happen ano, pagdating sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iyo. But still, congrats kasi there's a growth. Kung titingnan mo dito, di ba, Queen of Coin and the King of Coin, ibig sabihin, paglago yan. Kung titingnan mo dito, ayan din, puro pera yan, di ba? Mas magiging maganda yung flow niya. Iba sa inyo, may mga bagong project, bagong trabaho. We have the 10 of coin, no? Mas magiging maganda talaga yung kaperahan mo. Mas gagaang, mas magpo-flow ng maganda or mamumunga ng maganda. Kasi doon yung parating sa iyo is material success, wealth, prosperity, ganyan. Stability, it's more stability. Kumbaga, meron akong sa ibang mga nakikita na investment situation o kaya naman is mas magbibigay ka talaga ng hard work mo doon sa sitwasyon at makaka-harvest ka ng maganda. Congrats sa changes happen sa iyo, no? Yan. Arigato namaste, God bless.